Namatay na po ang isa sa mga biktima ng pagsabog at sunog sa isang LPG refilling station. Ipinasara na ng Department of Energy ang naturang refilling station at binawi ang standard compliance certificate nito. Nakatutok si Maki Pulido. Sa katapat lang na establishmento, kitang-kita ang lakas ng pagsabog mula sa Regasco LPG refilling station sa Pasig City kahapon. Niyanig kahit ang mga CCTV camera. Nagkalat din sa kalsada ang debris mula sa pagsabog. Sa isa pang kuha, nagbagsakan ang mga gamit sa loob. Kitang-kita rin sa kuhang ito ang liwanag mula sa pagsabog. Ang maliit na gusaling ito ang pinagmulan ng pagsabog. Dito raw naipon ang LPG na tumagas sa pipe ng mga LPG truck. Lapnos ang balat ng 19 na empleyado ng Regasco, natabunan naman ng pader ang bantay ng katabing furniture shop. Kagabi pumanaw na si William K., 39 years old, isa sa mga tauhan ng Regasco na nasunog ang buong katawan. Yun yung pinakasibir na nakatamo ng injury dahil 98% yung burn niya. Muling ininspeksyon kaninang umaga ng mga taga Bureau of Fire Protection ang compound ng Regasco na pagmamay-ari ng Omnigas. Hindi pa rin malinaw kung may sapat bang safety measures ang refilling station para naiwasan sana ang trahedya. Safety measures nila ay halos lahat po ay manual type. No, yung manual na pag-shut off ng valve. No, so ito ay talagang kailangan may tumatao 24/7. Nire-review rin natin yung ating NFPA 58 no, patungkol sa safety and right installation of at ng liquefied petroleum gas. Pero ipinasara na ng Department of Energy ang Regasco LPG refilling station at binawi ang standard compliance certificate nito. Nagpadala na ang ating Oil Industry Management Bureau ng team para tingnan kung ano talaga yung cause. Sa datos ng GMA News Research, mahigit 100 sunog sa Metro Manila noong nakaraang taon ay dahil sa pagsabog ng LPG. Ang mga posibleng sanhi ay direct contact, static electricity o kaya'y pagtagas ng LPG. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.